everyone! Welcome back to my YouTube channel. So today, ipag-uusapan nga natin ano nga ba yung mga dapat mong gawin para maiwasan na ma-hack ang iyong account. Paano nga ba ma-recover yung account mong na-hack? At ano nga ba yung mga dapat mong gawin kung nangyari man ito sa account mo? Ngayon, ibabagi ko ang 5 paraan para ma-recover po ang ating mga account. Ano-ano nga ba ang ginawa ko para nga po ma-recover ko yung account ko? Una na dapat nating alamin kung sakali man na-hack ang inyong account, contact information. Ito yung una natin na dapat natin isaalang-alang para po ma-recover po yung account po natin. Kailangan meron po tayong access sa Gmail account po natin at yung contact number po natin. Make sure guys na active po yung mga contact information natin. Next naman natin, paano naman kalimutan mo na yung password mo? So, ganyan na po ang nangyari, kailangan po natin i-forget yung password. But sure guys, na meron po tayong contact information na mga sinabi po natin kanina. And make sure guys na naka-open ang 2-factor authentication nyo. Ito po ay para sa mga account para hindi po basta-basta na-open ng iba. Saan nagpapadala po ng code dun sa nilagay po natin contact information po natin. Make sure po na check po natin ang security check-up. So, palagi po natin yan check para po awareness po tayo kung ano po ba yung nangyayari dun sa account po natin. Kung meron po ba tayo na ilabag na mga policy and yung mga rules standard. And then yung last natin is login alert. So, para ma-alert kung meron nga po ba nag-o-open dyan sa account mo. So, yung mga dapat po natin malaman para maiwasan po natin na ma-hack ang ating mga account. Ngayon naman, ibahagi ko sa inyo kung ano nga po ba yung mga dapat natin gawin at yung mga proseso na ginawa ko para po nga ma-recover ko po yung account ko. So, let's get started now. So, today guys, ito po yung account ko na na-hack guys. So, ano ba yung mga ginawa kong process and para nga po ma-restore and ma-recover ko po yung account ko. So, i-click lang po natin to. And you can see kung titingnan ninyo, meron pong ginawa yung hacker doon na another twin account. Na ito naman tong account na to, usually, is hindi pa naman siya nagkaroon ng mga history. So, ayan. So, grabe talaga yung pangyayari kasi guys, in the few minutes lang talaga is na-hack niya talaga. At hindi ko talaga na-expect na ganito yung mangyayari sa account ko. Kung titingnan ninyo, ito po yung account na ginawa and talagang wala pa naman siya mga friends. At mabuti nga is na-recover ko agad siya. Ngayon ipapakita ko yung settings kung ano nga po ba yung ginawa ko para nga po maibalik sa akin yung account ko. Pero ito yung mga reminders ko po sa inyo kung mangyari man sa inyo to. Much better po talaga kung alam nyo pa po yung inyong Gmail account at yung contact number nyo po. At dapat po talaga meron pa siyang access or active pa po yung contact number at saka yung Gmail account na po na inyong ginagamit. Then gawin po natin, punta po tayo dun sa account na nahack po niya, which yung Lumba Dominic Ancheta. Ito po yung account na to is ginagamit ko lang po for school purposes. And actually talaga free data lang tayo. Balik ulit tayo sa first step natin, i-click lang po natin to. Punta po tayo dito. And hanapin po natin yung settings and privacy. Click the settings. And dito naman guys, makikita nyo is yung Meta Center. Once hindi nyo mahanap, pwede nyo po i-search dito sa search settings para makita nyo po ang Meta Center. Then ang gagawin po natin, i-click lang po natin ang See More Account Center. Dito tayo mapupunta. Kung makikita ninyo, ayan yung profile natin and yung gumawa po ng twin account. Napaka-importante po nito, no? Yung password and security. Ito yung una po nating i-check. Dito po sa password and security, meron po yung login and recover. Sakali man na-hack po ang inyong account, so kailangan nyo po agad-agad na ma-change yung password. Paano nga po ba yan? So i-click lang po natin yung change password and i-click lang po natin yung profile natin. Kung mapapansin niyo is nawala po yung profile picture ko kasi po ang ginawa po nung hacker, nagkabit po siya nung another profile ng ibang vlogger. So makikita nyo dito current password update nung 29 ng October 2024. So kahapon po nag-update po ako, which hindi ko na po siya iaano ngayon. Kung alam niyo yung dati nyo pong password dito sa FB, so ilalagay lang po natin dito.
Tapos new password po tayo, no? Dapat guys strong na talaga, kasi kapag hindi pa po strong at hindi pa matibay ang ating gawa, may chance talaga na ma-hack na naman ng ibang tao. Next po natin gagawin is yung two-factor authentication. I-click po natin yan. Then i-click lang po natin yung profile po natin. Dito and again guys, ilalagay lang po natin yung ating password. Next po natin gagawin is yung personal details. Dito nyo po malalaman yung mga personal details nyo. So yung personal details, kung meron po ba kayong mga nilagay na Gmail o contact number, so doon nyo po siya makikita. Next po natin dito yung your information and permissions. So very important po ito, dapat ina-allow po natin ito. Access your information, download your information, transfer a copy or information, then last is yung search history. Yung access your information, yung may access po kayo sa mga impormasyon. Yung download your information, which yung mga dinadownload po natin, mga photos, pictures, and yung mga videos. So dito nyo po makikita siya sa download your information. Next po natin is yung transfer a copy or information. Kung sakali po tayo is nag-transfer ng mga impormasyon, like nag-share post tayo, ganyan. Last natin is yung search history. Dito na po natin malalaman kung ano nga po ba yung lahat ng ating ginawa. Nanood tayo, nag-search tayo, meron po tayo mga inayos sa mga settings or doon sa ating history. So dito nyo siya makikita. So lahat ng transaction dito nyo po makikita kay search history. Kung mapapansin nyo, no, between doon sa original account po natin and doon sa ginawa po nung hacker, no, na Facebook account. So ayan, hindi ko na muna siya ni-remove, baka kasi guys maapektuhan po yung aking original FB account. Next po natin is view, download or transfer your information and activity on your apps. Next po natin na may tatlong ano po dito no, your activity of Meta Technologies. So i-click po natin yan para maging awareness po tayo. Recent activity, TikTok, Shopee and PH. Actually ito sa mga online po ito, kung nag-order po tayo through online. Then dito naman is yung pinaka-last is upload contacts. So dito na po ninyo makikita yung mga nilagay nyo pong mga contacts, information, Gmail or anything na may kinalaman po o magi-include po para mas ma-recover po natin yung ating account. Much better before po sana na ma-hack yung account ninyo is naka-access po ito. Dapat dun din sa Gmail na yon is alam nyo rin yung password or anything na may mag-i-include doon po sa inyong Facebook account. Next po, dito naman sa add reference, so huwag nyo nang pakialaman yan, and pati na rin po yung MetaPay. Yun doon naman guys, show that your profile is verified. So kung meron po kayo guys na pera, no, hindi ko naman inaano to, hindi ko naman to ina-allow, pero napaka-importante din ito kung sakali lang naman, no, kung may pera kayo, pwede kayo mag-access dito sa ating ano, no? Ayan. So dito naman kapag meron kayong profile daw at kahit gaano pa kadami ang profile ninyo, no? Kung makikita ninyo yan, meron po yan check na maliit. Try to Meta verify for 14 days. See your result within the 14 days or get no money back. Yun ang sabi ko sa inyo, may bayad to. Ayan sa yan, no? Kung makikita nyo, grabe, ang mahal. Nagkakahalaga siya ng 469 pesos per 1 month. Sa isa lang po guys ang profile. So hindi ko muna to ituturo ng ano maigi kasi yung topic talaga natin is all about kung paano po natin maayos yung ating account. Pero ito guys, pwede ninyo din itong maging guide guys kung sakali man pong may pera sana kayo no? For the safety purposes naman guys. So next natin dito yung tools and resources. Your tools help to control or manage your privacy. So napaka-importante ito, talagang kailangan natin ayusin kung sa talagang nangyari man na hack yung ating profile account, no?
So dito is, ayan, privacy checkup. Ito yung mga ginawa ko talaga kahapon guys. And gusto ko lang ipakita sa inyo para awareness talaga kayo kung ano nga ba yung mga dapat ninyong gawin kung sakali man po yung account ninyo is na-hack. Who can see the what you share? So, i-click nyo niya muna yan para maipakita ko sa inyo. Profile information, post and stories, blocking. For profile information, dito po nakalagay po yung ating mga contacts, emails. Makikita nyo din dito kung yung hacker gumamit po ba siya ng Gmail or ano po ba yung ginamit niyang account at saka contact number. So dito nyo siya natitrace. Huwag nyo pong pakikialaman yan kasi once po na ano yan, baka mamaya po magpadala ng verification code hindi po sa inyo kung hindi po between to the hacker. So mag-ingat po talaga tayo. Ito naman date of birth. Ayan kung kailan yung birthday. Dito naman guys, friends and following. Who can see your friends list on your profile? Pwede makakita dun sa profile ninyo no? So nakalagay sa akin only me. Who can see the people page and list your follow? So naka-public po siya para makita po ng sino man. So, importante guys, itong mga benefits na to, no? Dapat po kapag dun sa phone number, hindi po kayo nagpa-public. Kasi karamihan po doon sa mga nakikita ko, meron pong information na nakalagay doon kung saan ka nakatira, kung saan po ba yung school ninyo or yung work ninyo, ano yung Gmail mo, ano yung contact number mo, or yung other mga pages ninyo. So, doon talaga nakikita talaga siya. So kapag yan ganyan guys, mapapadali lang yung pag-hack ng mga account natin kasi may mga access po yung mga hacker about dun sa account natin. So be secure po sa yung emails, ganyan din guys. Napaka ano po yan, be unique po tayo. Kailangan guys, only me lang po yan, huwag nyo po yung papakialaman. Meron kasi dito public, friends, only me. Wala pa makakakitang iba. So ayun, dapat yan yung mga dapat ninyong sinitingnan din sa settings. Next naman natin is we'll walk through the option to make sure that settings are right for you. Ito po yung mga option po natin. Friend request, phone number and emails address. So ayan yung sabi ko nga kanina, napaka-importante po yan. Then search engines. So kung magta-type po tayo ng mga ano no, ng mga hindi po natin mahanap or may mga settings po tayo na hindi mahanap. Dito is who can you send your friend request. So dito nyo makikita kung sino nga po ba yung mga nag-add sa inyo. Next po natin po is nakikita naman po ito dun sa information po natin, which kapag nag-stock po tayo dun sa ating account. Ayan, so pwede nyo po yan i-edit. Naman po tayo sa people with emails address. So in-edit ko din dito friends to friends na dapat no one muna tayo dito. Next natin is how to keep your account secure. You're all set, no security action are recommended at this time. Your password is okay. Dahil nga po kapon, inopen ko na rin to, no? Login alert. So, dapat naka-allow to. Kung sakali man yung hacker guys, gusto nyo pa rin buksan yung account ninyo, kahit pinalitan nyo na yung password, binago nyo na yung mga Gmail account, pati yung contact number ninyo. Dito nyo po malalaman yan, no? Dito sa login alert. Kasi ma-alert ko na muna po kayo kung meron pong nag-login. Nakauli po natin, turn on two-factor authentication. Kumbaga para hindi lang po basta-basta ma-open po yung account po natin. Then i-click lang po natin itong review. Kasi hindi ko na siya papalitan kasi napalitan ko na rin siya. So skip naman natin. Sakali man po yung gadget po natin is nawala, ma-alert po tayo, no? Facebook will send you a Facebook notification. Dapat yan yung naka-allow po natin. Updated po yung Gmail account po natin at saka po yung contact number po natin na ilalagay. Click po natin tong get start. Ayan, how to protect your account. If you don't notice attempt login from device or browser we don't recognize well as your password and verification code. So kailangan na muna po, so para po ma-recognize kung tayo po ba yon, so kailangan na muna po ng verification code. Pipilian dito, no? So kayong bahala kung pipiliin nyo itong tatlo. Dapat po updated pa po yung contact number po natin dito. Then i-click po natin yung password. Then dapat alam na po natin yung password po natin na pinalitan. Then ilagay lang po natin yung digit code po natin.
Then click na continue po natin. Ito naman sa your ad reference on your Facebook. Kung hindi pa naman tayo kumikita, hindi na muna po natin yung papakialaman. Then dito naman po tayo, no, scroll na po natin. Yung mga iba kasi dito hindi ko na siya i-allow. Dito naman locking profile. Ayan, kung gusto nyo po ba i-lock yung inyong profile o hindi. Pero ako kasi nilock po yan. How people you can find the contacts you. Dapat wag nyo na muna po yan i-allow. Yung post po natin, yung stories, yung reels, ayan, gumagawa po kayo ng mga content. Followers and public content. Dapat naka-public lang po yan. Public lang po natin yan. Profile and tagging. So ayan, kung gusto nyo po ba i-public. Dito naman sa mga blocking, ayan, alam nyo na yan, no? Yung mga hidden natin yan, yung mga pinaka-ayaw ninyo yan, no? So dyan nyo yan makikita. Yung payment, yung ads payment po natin sa mga content creator po natin to. Activity log. So kung may nagla-login, dapat mas alam po natin to. Makikita po natin yung mga personal information, connection, security and login information, apps and website of Facebook. Kung sino po ba yung mga merong access dito, no? Makikita nyo po yan yung references, login and information. At palagi po natin observe po yan. Access information, downloads information, transfer a copy of your information. Ayan, naituro ko na yan kanina guys. Of Facebook activity. Ayan, i-in-off ko muna yung akin, no? Kasi po meron pong alumanyo nangyari po nga po dun sa account ko. Community standard and legal policy. Ayan, makikita nyo po yun dito, yung terms and service. Yung mga rules po yan, yung mga regulation. Privacy policy. Yung mga ano po ng Facebook, cookies policy, pura na po ito sa mga policy, no? Community standards and yung about. Ito, no, dito kayo pupunta kung sakaling merong mga alumanya nangyayari sa account ninyo. May mga gusto kayo guys ipa-report dun sa account ninyo. At sana guys, meron kayo natutunan kung paano nga po ba mag-recover ng account. Ano po ba yung mga dapat nating isaalang-alang kung mangyari man ito. And lagi natin tandaan guys na mag-ingat tayo. At wag na wag po tayo magpapadala ng mga kung ano mga mensahe o anumang impormasyon na wala po naman pong kinalaman sa ibang tao. Huwag po tayo mag-click ng mga anong website, links, or anything na mag-i-include para po mapunta po tayo sa isang website or sa isang scam message. Magsisimula ang lahat ng mga transaction. And ayun talaga, mag-ingat tayo sa lahat ng ating gagawin. And once again guys, maraming salamat po sa lahat na nanood ng video po natin. At sana guys, meron po kayo natutunan, maging awareness po tayo.